Sige, pakibasa. Sino po? Ako po, Pastor. Sige. Mateo 6, verse 33. Ngunit higit sa lahat, ang bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Amen. Amen. Okay. Diyan po sa ating binasa, kinakanta natin yan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Ano yung tinatawag natin diyan na pinaka needs ng verse na yan? Uunahin natin ang anong central message diyan? Ano yung central message ng Matthew 6:33? Sige po, just Kanyang kalooban. Bigyan ng halaga. Ito, Pastor, ako po. Sige po, Ate Bridget. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo. Okay, hindi po yan ang tinatanong ko. Ay, sorry. Ano po ang central message? Huwag mong basahin. Ano po ang central message ng Biblia na yan? Ng verse na yan? uunahin natin ang Diyos sa ating buhay. At ang okay, intindihin yung tanong ha. Ano yung central message ng verse na yan? Huwag niyong basahin yung verse. Just say it. Unahin natin ang Diyos siya lahat ng mga kailangan natin ay in all ay ibibigay lahat. Sige po, ano po yung central message? Unahin po ang Panginoong Diyos sa buhay. Yes, priority is God. Central message is God, priority. Okay, ang isa sa mga dapat naintindihan natin dyan, hindi lahat ng bagay na sinasabi. May tinutukoy siya, ano yung mga bagay? Basic needs. Di ba? Basic needs. Ano yung basic needs na tatlo? Food, Shelter, and food, shelter, and clothing. Okay. Bakit maraming nagkukulang at kinakapos? Kasi hindi inuuna ang Diyos. Hindi inuuna yung kanyang Hindi Diyos. priority si God. Hindi po yon. Bakit maraming kinakapos? Dahil marami ang mga tao, marami silang mga wants sa buhay. Maraming gusto. Maraming gusto. Ang Diyos hindi nagkukulang. Ang Diyos ba nagkukulang? Hindi po. 10 beses pa nga kumakain yung iba eh. Di ba? Pag bibigyan natin ng priority kasi dito po sa Matthew 6:33, a person top priority can either be God or money. Kaso nga lang, because of our selfish or tinatawag natin ng desire ng ating puso, nagkakaroon tayo ng mga wants in life. At yun po ang nagiging hindrances kung bakit hindi nagiging priority si God sa buhay natin. Lagi nating tandaan, yung basic needs na ito, ang pinangako ng Diyos, tubig, inumin at pagkain. Inumin, pagkain at pananamit. Yan. Okay, gusto ko lang pong makita natin na itong seek ye first the kingdom of God, marami pong mga believers na nagsasabi tayo na mahal natin si God, but hindi po nakikita natin yung sa ating buhay yung tinatawag na TI. Ano yung TI? Transforming Indicator. Okay. Ano po ba ang transforming indicator dito sa Matthew 6:33?
Forming indicator. Okay, ang isang tao makikita mo na lumago siya sa Panginoon pag mayroon siyang ganito, mayroon siyang ganito, mayroon siyang ganyan. Okay, ano yung mga nakikita natin dito sa 6:33 na in-encourage sa atin ni Jesus Christ na seek ye first the kingdom of God. Kasi yung indicators dito is seeking first God in our life. Pag ang Kristiyano ba, pag wala sa church pag Sunday, kahit hindi naman siya busy, wala naman siyang appointment, masasabi mo na priority niya si God? Last Sunday po sa Malabon, natouch ako doon sa patotoo ni kapatid na Dexter na pag Sunday raw talaga, priority talagang nasa simbahan silang buong pamilya. Yun ang kanyang ideal na talagang yun ang kanyang puso sa Panginoon. At yung iba naman ang patotoo regarding devotion. Kayo, ano sa tingin nyo? Sige, just share your own idea regarding dito sa ating pinag-aralan ngayon na ano yung mga TI ng mga tao na mayroon ng maturity sa harapan ng Diyos. Sige, taas lang ng kamay. Magtaas lang ng kamay. Sige po. Magtaas po kayo ng kamay. Naglulos ata yung... Narinig ba niyo ako? Naglulos yung internet ko eh. Yes po, Pastor. Ito po kayo. Ha? Yes po, yes po. Okay, sige. Sino pong gusto mag-share? Pastor, siguro related lang po dito sa Matthew 6. Kasi from verse 25, di ba, yung parang pinaka-theme niya is to not be anxious. So, I think isa yun sa indicator that you truly are with the Lord if hindi ka nag-worry or hindi ka anxious sa mga problems when it happens. Kasi lahat naman tayo nagkakaproblema. Pero if yung first, kumbaga, yung una nating ginagawa is to seek God rather than to worry. I think that's one thing. Okay, natumbok ni Mama Jicor na should fight against anxiety. Christian should fight against anxiety, yung mga worriness in life. Sino po dito yung nagwo-worry na baka bukas hindi ka na makakain? Okay. Kasi nga, yung basic needs, sigurado po yan na ibibigay ni God. But yung encouragement sa atin ng Bible, seek ye first God. Seek God first in your life. Kasi pag mga worriness talaga, yung anxiety talaga, pag pumasok yan, nako, maraming tao mawawala sa simbahan. Kasi instead of fighting against anxiety, wala na. Hindi na masisik si God. Tama po ba ako? Congratulations, ma'am, sa iyong observation. Nawawala ako. Papalitan ko yung aking network kasi mahina yung aming landline. Okay, nakakonect na ako sa cellphone ko. Mukhang malakas to eh. Okay, malinaw na po ba? Malinaw na? Yes po. Opo. Okay, yung sinabi ko kanina, congratulations Mama Jicor kasi nakuha mo yung anxiety talaga ang kalaban ng tao, yung worriness in life. Kaya nga, we must fight against worriness para hindi tayo madaig doon sa paghahanap ng kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kasi pinangako po ng Diyos yung food, shelter, and water na kanyang ibibigay. Yung basic needs ng tao, okay na po yan. Kaso nga lang yung worriness nangyayari because we have something or we have wants in life. Marami tayong mga wants sa buhay. Okay, dadako na po tayo. Kailangan lang natin putting God first. Can we
pursue righteousness. Yun lang po. Kailangan unahin talaga si God. Last time po sa page 11, may mga assignment po tayo. Okay. Ako po, para hindi na ako malito, nag-print na po ako. Print ko na po yung material. Sa page 11 po, mayroon po dyan na find 3 main action word in the passage ng Hebrew 10:21 to 25. Sige po, sino pong gustong mag-share ng kanyang nahanap na 3 main action word? Sige po. Na doon po yan sa verse 21 hanggang 25. Tatlo lang po. Action word. 3 main action word in the passage. Sige po. Ang maka-perfect ng sagot according to the materials obtained it, ibibigyan ng kanyang GCash. Okay. Encouragement lang po. Okay. 3. Nakalagay po dyan. 3. Find the 3 main action word in this passage. Hebrew chapter 10, 21-25. Sige po, just raise your hand kung kayo po ay nakahanap na. Alam ko yung makadangdang, mabilis yan. Alam ko si kapatid na Claro, mabilis yan. Si Jim at saka si Jessica ay mabilis yan. Sino po ito si letter B? Sino po itong si Mama pala ito si letter B. Kasama ba ako, Pastor? Ha? Kasama ba ako? Lahat naman tayo kasama dito. Pero kung nasa tingin mo ay upgraded ka na, di huwag ka nang sumama dahil sa tingin mo baka kukunin mo lang yung ano. Oo nga. Ikaw? Wag na lang po. Okay, yan ang tama kasi alam mo naman sa puso mo eh. Okay, sige po. Remind lang uli Jim at saka Alexa, mag-join Christmas celebration na po tayo sa Vikings. Kaya ang pag-usapan natin after this mamaya kung ano yung exact date na lahat tayo nandoon. Okay, para bago ako pupunta doon sa ipa-schedule na natin. Okay? May amount lang na babayaran kayo mag-ipon. Kasi malaki po ito. Okay? Sige po. Sino pong gustong sumagot ng 3 main action word in this passage from Hebrew chapter 10, 21 to 25? Sige, Pastor, I will try. Pero basahin mo muna yung passage, Mami. Pakibasa yung passage. Dito po sa materials, nandyan po yung passage ha. Ito po yung materials. Dito po, isang ano lang po tayo, isang translation lang po tayo, isang isang ano lang po tayo na word na ginagamit sa Bible. Ito po yung dito sa material natin. Yan. Okay, ano po yung ginagamit dyan? And since we have a great priest over the house of God. Sige po, Mami, pakibasa. At verse 22, let us draw near with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. 24, and let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. 25, not forsaking our own assembling together as a habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Okay, salamat po, Mami. Ano po ang sagot niyo po, Mami? Ito lang, kasi marami ito, pero ito lang ang napili ko na 3 action words. Draw. Main po, main action word. Opo. Okay, draw. Number 1 is draw. Number 2 is washed. And number 3 is see. Ano, Mami? Number 3? See. That is in verse 25. In verse 25. And all the more as you see the day drawing near. Okay, sige po. Nabutas? Sige po, nabutas. Pastor ako magtatry. Sige po. Wala na, may nag ano eh. Sige po,
Si Mami nakakuha lang ng isa. Nabutas muna, nabutas. Una po is draw, hold, and consider. Anong una? Draw, hold, consider. Ang number 3 sa inyo ay? Consider. Consider, okay. Ang pinag-usapan po dito kasi ay main action word. Okay. Nasagutan ba natin last time yan? Hindi pa po. Hindi pa. Hindi pa po. Okay. Ang sabi ng Tinet, tama yung nabutas. Draw, hold, consider. Yun po ang main action word na sinasabi dito sa verses na to. Kaya, congratulations nabutas. Okay, hayaan mo sa Sunday, magkakaroon kayo, pero wag kayong umasa na, joke lang. Okay. Okay, dito naman tayo sa letter D po. Practice naman po tayo dito sa exercise 1. Read the following passage and then answer the question below. First Peter, pakibasa nga. Jim and Jessica, pakibasa nga yung 1 Peter 5:6-9. First Peter 5:6-9. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time, casting all your anxiety upon him because he cares for you. Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls about like a roaring lion, seeking someone to devour, but resist him in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished but by your brethren in the world. 1 Peter 5:6-9. Okay. Si Mami kanina, general yung sinabi niya, pero yung pinaka-main kasi na sinasabi ng, tama rin si Mami, pero yung sinasabi kasi dito sa ating teksto ay yung main action word. Kasi maraming action word dito, yung pinaka-main lang na 3 na binibigay. Kaya si Mami naman nakakuha naman, pero tama yung sa nabutas na tumbok nila ni Mabel, ang tamang sagot na sinasabi ng Tinet. Okay. Dito naman sa exercise ng ating number 1, ngayon ay mayroon tayong tinatawag na action word. May tinatawag tayo na mga tense, present tense, past tense, future tense, at saka voice. Anong mga uri ng voice ito? Sige po, sagutan po natin ng 5 to 7 minutes, and then ang maka-perfect ng answer, mayroon ding prize. Sige po. Sige po. Sige, individual na tayo. O pwedeng grupo kayo dyan kung mas marami kayo. Sige, kung maunang magsumagot, sagutan nyo na. Baka kayo po ang magbigay ng example. Hello po, Pastor. May sagot na po yung GCM na botas po. May sagot na. Talagang mabilis yung BCM na butas, ha? Talagang Pastor, kasi pinasa-assignment nyo to. Ano po ba ito yung pinasa-assignment nyo, Pastor? Assignment na, pinasa-assignment ito. Okay, nakalimutan ko. Sorry po. Sige nga, nabutas. Kung tama, sinong spokeswoman nyo dyan o speakman? Sino speaker nyo? Jaja po. O, Jaja. Sige. Sabihin mo, Jaja, yung 8 action word. Sige po. Yung action word lang po, Pastor. Sige. Mamaya na yung yung tense niya. Action word muna sa 8. Una po is humble. Second po is may exalt. 3 po casting. 4 po cares. 5 prowls. 6 resist. 7 firm. Tas 8 po are being accomplished. Ano yung mga tense niya? Puro present tense po. Puro present tense. Anong ori ng voice?
Yung una po, command. Yung pangalawa po na may exalt, active. Yung pangatlo po na casting is passive. Yung pang-apat po sa cares is active. Sa 5 po is active din, yung sa pros. Yung 6 po, resist is command. Yung sa firm po, command. And sa are being accomplished is passive po. Okay, mayroong kayong natumbok pero hindi po 'yun ang sinasabi ng tenet na pinaka-action word niya at saka teens at saka mga boys. Sino ang gustong sumagot? Sino po? Ako. Sino, Mami? Talagang si Mami talaga nakasagot na. Sige, Mami. Just present your answer. Number 1, humble. Number 2, may exalt. Number 3, cares. Number 4, be of sober. Number 5, be on the alert. Number 6, prowls. Number 7, resist. And number 8 are being accomplished. Tense. Tense. And number 1 is present, humble. May exalt, future. May is a helping action word. It's in active voice. 3, cares, present. Be of sober, present. Be on the alert, present. Prowls, present. Resist, present. Are being accomplished, passive. Boys. Passive voice. Anong voice niya, Mami? Doon sa 8. Passive voice. Passive lahat? Are being accomplished. Passive. Lahat po, Mami, passive. Yes, passive. Okay, doon nagkatalo, Mami, sa sa boys. Okay, anyone? Pero ang galing ni Mami, ha. Mami, congratulations, ang galing. Pero magaling, Mami, ha. Mukhang muntik yung lang, yung nagkamali lang yung boys. Yung Command. Sino pa? Si Jim at saka si Jessica gustong magano. Sige po. Sa amin po yung action word, una po humble, may exalt, casting, curse, be on the alert, seeking, resist. Yung tense naman po namin. And then, are being accomplished. Then yung tense po, present, future, present, 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 past. Then yung voice naman po, command, active, passive, active, command, passive, command, passive. Okay. Command, mukhang tumama kayo doon sa voice pero may konting diferensya sa mga tense. Okay, sino po? Sino pa po? Sino pa pong gustong sumagot kasi wala pang naka-perfect? May problema sa voice, may problema sa tense. Maaring okay yung action word pero yung combination niya in 3, past tense, present tense, future tense, voice, command, active, yung tinatawag na passive, hindi sila nagkatugma-tugma. Okay, anyone? Mayroon pa ba? Ano daw po? Ha? Ayun na Sige, kapatid na Tony and Ate Bergie. Dali, ikaw. Try lang. Una, humble. May exalt. Casting. Be on the alert. Be resist. Seeking. Accomplish. Sa tense, humble, present. Future. Casting, present. Be on the alert. Present. Be resist. Present. Seeking. Present. He cares. Present. Accomplish. Past tense. Tapos yung voice. Command. Active. Casting. Active. Be on the alert. Command. Be resist. Command. Seek. Active.
He cares, active, being accomplished, passive. Tama ba? Okay, congratulations kapatid Tony. Okay. Noong pinag-aralan ko po namin ito sa TENET, marami talagang magkamali din, katulad din nating exercise na yon. Pero kanina po, nireview ko po yung aking teacher notes galing sa TENET. Ang first action word dito ay humble, tama si Mami lahat. May exalt, cares, be, prowls, resist, and are being accomplished. And then sa tense naman ay present tense, future tense, present tense hanggang 7, present tense lahat. Pagdating ng number 8 ay passive. Passive naman siya. Doon naman sa voice command, and then active, and then active, command, active, command, and passive. Doon po nagkaroon lang ng konting diferensya yung pagdating sa voice command kay Mami, sa voice. Okay. Mayroon kayong tanong o mayroon kayong pwedeng i-suggest o gustong yung mga expert natin dyan sa grammars, but this study is about biblical grammars na ating pinag-aralan, kasi nalaking tulong talaga ito pag nag-prepare ka ng Bible study methods regarding your BS ministry or preaching or tinatawag natin na nurturing class doon sa inyong mga dinidisciple. Malaking tulong po talaga itong BS methods, how to equip them using this kind of technique. Okay. Punta tayo sa may question po ako. Ano po yung yung tense nung are being accomplished? Passive po siya, passive. Tense po, tense. Hindi po voice. Tense po. Okay. Ang nakalagay po siya dito from present hanggang hanggang ano po siya? Present po siya. Present. Okay. Present. Thank you. Yung passive po niya ang voice. Okay. Present po. Okay, salamat. Kasi nalito ako dito sa sinulat ko. Okay. Present po siya hanggang from number D. From number 3 number 4 hanggang 8 is present. Okay. Yung tense niya, pinag-usapan natin dito ang tense. Pupunta tayo sa assignment natin sa page 12. Sino pong gustong sumagot? Naka-assignment pala ito. Sasagutan na lang pala. Sinong gustong mag-share ng kanilang sinagot? Sige ako, po. Pastor. Sige, Ako po. Sige, Sister Raquel. Sige po. Sabi po dito, list all the ongoing action word in this passage and tell us which word each modify. Sabi po dito, ongoing action word. Fasting, seeking, knowing. Yung modify po, anxiety, lion, someone to devour, suffering. Okay. Sige po. Sino pa po? Salamat sa kapatid na Raquel. Hindi ko alam yung modify. Okay. Sino gusto magpaliwanag? Ano po bang ibig sabihin ng ongoing action word? Sino po gusto magpaliwanag ng modifies o modifier? Modifies po yung word na parang dinidescribe nung action. Or like, for example, hindi pala pwede. Sige. Sige, Magicor. Go. Hindi. Kasi po yung ongoing action, di ba ito yung may mga ing. Tapos it's in the present, it's happening at the moment. Tapos it modifies. Yun yung kung saan patungkol yung action. Yun po. Amen. Okay, yun ang nagmo-modify. Sabi nga nila, karamihan ng modifiers is minsan ay partial o minor change or third person. O sabi nga nila ay yung ongoing action word naman ay yung mga kaganapan o naganap or mga pangyayari o nag-investigate ka process or project doon sa sentence na binubuo. Okay, sino pang gustong sumagot? Bukod kay Sister Raquel doon sa ating assignment. Ako. Sige, Mami. Mukhang si Mami ganadong sumagot, ha? Huwag kayo magpatalo sa retired teacher, ha?
Ongoing action word, casting, seeking, knowing, suffering. At ang modifies naman sa atin ay humble, prowls, resist, experiences. Praise the Lord. Okay. Sino pa? Sino pa po? Salamat, Mami. Sino pa? Ang gustong mag-share ng kanyang ginawang assignment. Maraming wala ngayon sa Alexa, paki-investigate kung bakit karamihan wala yung iba sa Malabon. Sige po. Hello. Ay, hindi. Sino pa pong gustong sumagot? No. Po, Pastor. Sige, pakisabi. Sige. Sige, nabutas, nagtaas ng kamay. Sige po. Sige po. 1, 2, 3. Casting, rolling, knowing, sa modifies, anxiety, lion, experience. Yun, devour, experience. Ano yun? Okay. Mayroon pa po bang gustong sumagot? Just nagsishare lang tayo for just exercise dun sa ating mga ginawa. Sinabi nila. Sige po. Jem, Ate Lori Jen, kapatid na Claro, Ninita, kapatid na Toto, hindi ko narinig yung mga boses nyo. Okay, Sister Hini. Okay. Saan ba mo ba? Ano po? Tama lahat si Mami, Pastor. Okay, yan nga. Congratulations, Mami. Pero wala akong sinabi na price nung dito sa exercise na to, ha. Pero tama lahat si Mami sa kanyang sinagot. Yung ongoing action word doon ay casting, seeking, knowing, suffering. And then yung modifies naman is humble, prowls, resist, and experiences. Yan po. Okay. Tama po si Mami doon sa kanyang mga tinuran. Pakibasa nga yung summary conclusion. Sino pong gustong bumasa? Pakibasa nga, Ma'am Magicor. Pakibasa yung summary conclusion. Summary and conclusion. God has chosen. Tama po ba? Dito sa next page. Okay. Yun po. Sige po. Pakibasa. Tama yung binasa mo. Okay. God has chosen to use words as his tools to accurately communicate his exact truth to us. Each word has an important part to play in that communication. When we understand how each word works and carefully observe them, we will better understand God's own meaning. Action words are very important tools God uses for communicating. Three kinds of action words are simple action words, state of being words, and ongoing action words. Many times, the best way to discover what God is saying is to find action words in a portion of Scripture. When we find action words, we should carefully note the time, past, present, and future, and the voice, active, passive, or imperative. When we action words called participles are action words, but they're usually subordinate to other action words or nouns. They describe them more specifically. These provide clear focus as to exactly what God is communicating. Determining how action words relate to other words in a passage is a key step in Bible study methods. Okay, bakit ko pinabasa yan? Kasi ito po yung basihan nyo sa magbibigay ng devotion ngayong Sunday. Dito po nyo ibase yung inyong teksto na napili. Sana magkaibang teksto, huwag kayong mag-duplicate ng text. Jem, Magicor, sana huwag kayong magkaparihas ng teksto na gagamitin. Ganon din si Aya at si Mabel. Huwag kayong mag-duplicate ng magkaparihas ang inyong
text na or passage na gagamitin. Sana magkaiba. Okay po ba? Okay po. Sino po yung nawala? Okay. Okay? Dadako tayo sa page 13. Session 6 po tayo, observing relational word. Okay. Sige po, sino pong gustong bumasa dyan sa mga handouts nyo? Sino pong gustong bumasa? Nakalagay po sa Roman numeral number 1, pakibasa yung ating magiting na taga-record, si Alexa Ayom. Sige, pakibasa yung Roman numeral number 1. What we already know, when we speak to others, we often use relational words, relationship between two things we are talking about. For instance, when talking about a monkey, we must want to explain that the monkey is under, above, in, behind, with, near, inside. Okay. And then, dadako tayo sa Roman numeral number 2. Nakalagay po dyan yung Revelation 6:9 to 10. Sino pong gustong bumasa? Revelation. Ako na lang po. Sige, pakibasa. Roman numeral number 2. Why these are important? Revelation 6:9 to 10 says, when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the witness they had borne. They cried out loud voice, O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on earth? Why were these under the altar? Question. What is poured out under at the base of the altar? Question. To what is God comparing the souls of these saints? Okay. Ngayon po, sinong gustong sumagot dyan sa dalawang question na yan? Mayroon po tayong dalawang katanungan base po doon sa Revelation chapter 6:9 to 10. Sino po ang gustong sumagot dyan based on the passage na binasa ni Alexa? Sige po. Ang unang tanong ko po ay what is poured out under close parenthesis at the base of the altar? The altar ba to? Altar. Altar Okay. po, altar. Altar. Altar yan. And then question Altar number 2. po. To what is God comparing the souls of these saints? Yung mga saints. Okay. Sino pong gustong sumagot? Sino pong gustong sumagot? Sige po. The table is open to those nagnanais sumagot. Based on the context or based on the passage na binasa. The souls of those had been slain. Sige po. Mayroon na ba? O kapatid na Ninita, mukhang gustong sumagot .
Sige po. Madetalye talaga ito kasi gusto talaga ng mga workers ng Lord, mga leaders ng church ay responsible to deliver the right word, the right meaning, the right application, and the right fruits doon sa mga tao na minimisteryuhan natin. Okay, Mami? Competitor ngayon si Mami, ah. Ang alam ko yung what is poured out under at the base of the altar, the souls of those who have been slain for the word of God. Okay. Thank you, Mami. Anyone? Based on the passage po tayo, ha. Tama po si Mami, pero mayroong tamang sagot. Lahat po tayo ay may tama, pero based on our personal observation and personal interpretation and personal application sa ating pagbabasa ng Bible, but mayroong sinasuggest ni Tenet. Sige po, Jessica Anjib. Yung question number, yung 1 po, what is the poured out under at the base of the altar? Yung ano po, all the rest of the blood of the bull. Ano? Yung sa ano po, yung sa question na una po, yung ano ko po, sige ko po, all the rest of the blood of the bull. Blood of the? Bull daw po, bull. Yun, sa, okay, say, blood of the bull, yung hayop na, yung, ang Tagalog ba ng bull ay ano? Bakang ano ba yun? Ano yun? Toro. Ayun, toro, tama. Torong baka. Okay. Sige po. Malapit na si Jem. Slightly, mukhang nakatumbok ka pero mayroong tamang sagot dyan kung sino yung tinutumbok o tinutukoy according to the passage. Okay, Aya, you want to answer? Ano po? The soul po. The souls. Yung first period. Opo, the soul. Ano ba yan? Question number 1 o question number 2? 1 po. 1, the souls. Okay. Anyone? Thank you, Aya, for your sharing your answer. Anyone? Also the witness. Wala na. Sir, try po ng ano. Ay, Sino po? Nabutas again. Sige po, nabutas. Wala. Sir. Okay po. Yung sa first question po, yung what is poured out under the altar is the souls of those who have been slain. Tapos po sa question number 2, to what is God comparing the souls of these saints? Sige na. Basta, may T, may is. O sovereign Lord, holy and true. Okay, at magandang sagot yan, pero kino-consider naman natin, pero mayroon kasing gusto ko matumbok yung answer mismo ni Tinet kasi regarding interpretation ito right interpretation doon sa passages na binasa kanina ni Ayom. Pwede po mag-try. Sige po, sige. CJ. Ano po? What is poured out under the altar?
Yung souls po. Tapos, what God comparing the souls of the saints. Ano po, for yung word of God, and for the witness they born po. Okay, maraming salamat CJ. Maganda yan. Pakibasa nga sa Tagalog yung passage para maintindihan natin. Please read in Tagalog. Pakibasa nga sa Tagalog yung binasa kayo na ni Alexa. Revelation 6:9 to 10. Pakibasa sa Tagalog para maintindihan natin. Sige po. Just read it in a Tagalog version. Basa na po. Sige po, pakibasa. Ako? At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Tama po ba, Pastor? Okay, tama yon. Maganda, malinaw na yung Tagalog. Tuloy lang. Tama na ba? Okay na? Okay, malinaw na yung sa Tagalog. Ngayon, ano yung sagot? Nawawala tayo. Okay. Sige po. Mga kaluluwa talaga. Basa po ulit yung question. Hindi ko dala yung notes ko. Pakibasa, Sister Aya. Po. Yung question po, what is poured out under open and close parenthesis po at the base of the altar? Question number 2 naman po, to what is God comparing the souls of these saints po? Ayun po yung question. Halos magkaparehas naman yung sagot. Mayroong naman pero yung ang sagot kasi sa number 1 parang parehas lang po sa mga sagot ng lahat. Para lang nagkaiba lang yung tinatawag na word na ginamit. Pero yung sa number 1 po is the blood of the sin offering is poured out under the altar. Okay. Yung dugo na binuhos, sin offering po yun sa mga doon sa mga nagiging martyr. And then pangalawa, the souls of the sins are like the life of the sin offering sacrificed to God. They are not wasted death but precious to God. Yung mga martyr pa rin. Kaya magkaparehas naman yung sagot nyo kanina. Okay naman yung yung natumbok nyo yung pinakamalalim na meaning pero binigyan lang ng specific answer ni Tinit yung tamang sentence regarding doon sa passages na diniscuss natin. O ngayon, dadako naman tayo doon sa Roma. Yan. Roma. Sige po. Roma chapter 12, 10 to 13. Pakibasa. Roma chapter 12, 10 to 13. Ay, wala sa akin. Sige po. Nandun po sa page 14. Page 14 po tayo. Page 14. 14. Roma.
Matthew 3:6. Ngayon naman, ang gagawin natin, underline the 11 relational word in this passage. Yan, i-underline mo yung 11 relational words in this passage. Sige po. Igawin na po natin, then mag-raise kayo ng hands kung natapos nyong i-underline. Sa practice 4 yan, Pastor. Oh, exercise ulit, Mami. Practice 4, exercise 1. Exercise 1, see you and can pick out and underline the 11 relational words in this passage. Ang tinutukoy po niya, Roman chapter 12, 10 to 13. Kasi ang ating BSB ito is more on exercises. Mag-raise lang kayo ng hands kung sasagot na po kayo. May binigay po siyang example doon sa Roman numeral number 3. Pakibasa yung mga relational word doon. Kasi baka binigla ko kayo. Pakibasa doon sa Roman numeral number 3, yung relational word include words such as but not limited to. Tapos mayroong salbi naman, relational word are often in a phrases. Okay. Medyon po dyan sa notes nyo na how, when, where, when. Pero dito po, sa ating binigyan ng exercises ngayon, may mga example po dyan kung ano yung relational word bago tayo nagkaroon ng exercise dito sa Roma o sa Roman numeral number 4 sa Romans 12, 10 to 13. Pakibasa muli yung Romans numeral number 3, A and B, tapos punta kayo sa example, pwede nyo sagutan na yung Romans numeral number 4, exercise 1, na i-underline nyo yung lahat ng relational word. Kasi masarap po magbasa ng Bible kung alam natin kung patungkol ito kanino o ano yung purpose ng bawat salita. Kung narinig po nyo sa Book of Isaiah, ang patak raw ng ulan ay hindi raw nagiging walang kabuluhan kasi lalago yung halaman at tutubo yung mga tinatanim. Ibig sabihin, ganun din po ang value o kapangyarihan ng salita ng Diyos kung alam natin how to use it in the proper application, in a proper tinatawag teaching. Magtaas lang kayo ng kamay, Relational lang naman yung hinahanap, di ba? O relational. Sa Romans lang po ba, Pastor? Ha? Sa Romans lang po. O sa Romans, doon lang po sa Romans. Doon lang muna tayo. Kasi Okay para na po. hindi mag-scattered yung ating mind. 11 po yan, 11 relational word na sinabi doon ng ating manual. Pwede na po i-try, Pastor. Sagot Sige, po ako. Magicor. Sige na. Sige po, sasagot po ata si Tita Net. Ang 11 po na relational words in this passage, narito po ako kila Bergie, wala po kaming internet, naglolo ko po eh. Ang po is devoted, tama po ba sabi ko? Love, preference, honor, diligence, fervent, spirit, serving, rejoicing, hope, and persevering. Okay, maganda yan. Pero tama po yung mga sagot, pero pakinggan natin si Mama Jicor. Salamat, Sister Neta, sumagot kayo. Narinig ko yung boses nyo. Okay, sunod si Mama Jicor din, nabutas na. Mama Jicor, ikaw. Sige po. Bali sa akin po is 2 in, so 4 sa first line. And then in, dalawa sa second line. And then in, 2 of 5 sa third line. Wala po sa fourth line. Okay, sige, Aya. Ako po,
two, in, behind, in, the Lord, in, to, tapos to. Ayun po. Okay. Thank you, Ma'am Aya. Sige, nabutas naman. At saka si Jem. Nabutas muna bago si Jem at saka si Jessica. Relational. Yung sa amin po is to, in, behind, tas to. Ba tayo? Meron po kami Tama yung kanila, 4, iba yung 2, tas 6, 8, Relational ito ano. Mali ba? Naririnig po kami, Pastor. Mali tayo? Okay. Sige po. Kasi yung relational na sinasabi. Nakasagot na ba si Jem at saka si Jessica? Hindi pa po. Sige, sumagot. Kami po, bali po sa first line, two, in, bali po. Then sa second, behind, in, bali tatlo po. Then sa next naman po, mali tayo. in, to, Relational word. bali lima po. Okay. Yun po. Ako, Pastor. Sige po, Mami. Lahat pwedeng mag-try. Sige po. First line, In, ganon. First line is two, in. Second, two, in. Three, in. Four, in. Five, two, off. Oh, ayun. Nakita mo na? Pala, oo. Paano? Okay. Pero may nakakuha talaga, nakakuha na kanina ng perfect. Iba talaga pag international teacher. Si Magicor po ang nakakuha ng perfect kanina. Congratulations, Magicor. Jem, pa-ice creamin mo yan sa next Sunday. Sa Sunday. Gcash, Pastor Gcash. Ba't sa kadala Gcash ha? Naka-perfect po. Si Mami po, nagaya lang po kay Magicor. Parehas po silang sagot. Okay, congratulations din, Mami, pero naunahan ka ni Magicor. Nakamute ba tayo? Okay. Okay. Dadako na po tayo sa itong last exercise natin. Sa 1 Peter 1:17-19. Sino pong gustong bumasa? Sige po, ipabasa natin kay sino po ba dyan? Si ano na lang? Sino po ba? Si kapatid na Claro na lang yung ating teacher. Si kapatid na Claro. Pakibasa yung 1 Peter 1:17-19. Nasa CR po ako, Pastor. Mamaya na lang. Sige, sige po, sino pong gustong bumasa? Kami nilang po, Pastor. Sige, Meron din siyang Ako po, Pastor. Si Quincy po. Anong sinasabi mo? Hindi ka na marinig namin. Mahirap ba? Hindi ba maganda reception ko? Narinig ka na namin ngayon. Kasi yung relational, di ba kasama rin siya yung with? May with kasi na word. Okay, kasama talaga. Pero yung tinutukoy doon, tama yung sinabi ni Magicor at ni Mami. Na yung doon sa to, and then to, off. Yun po ang sinasabi. Kasi pero based sa lecture mo, based dun sa sinabi ng Tinet, may kasama siyang with. Tingnan mo yung relation. Wala pong siyang Sa kasama. Romans po ba, Doktora, or sa 1 Peter? Walang with dito. Wala pong with sa Romans. Baka po sa ibang verse po kayo. Romans po tayo. Romans. Romans 12 po. Romans 12:10 to 13. Okay. Sige. Okay. Okay. Sa 1 Peter naman tayo. Dadako na tayo sa 1 Peter. Sige po, pakisagutan yung 1 Peter. Nakalagay po dyan 1 Peter 17-19. Sino pong gustong bumasa? Any of you or Ako po, Pastor. Sige, pakibasa. Naka-mute kami. 1 Peter 1:17-19.
And if you call on him as Father who judges impartially, according to each one's deeds, conduct yourself with fear throughout the time of your exile, knowing that you were ransomed for the futile ways and inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Okay. Sige po. Ngayon po, gagawin na po natin. Ano pong sinasabi dyan? Paano natin gawin? Circle every relational word in the passage below. Draw a box around the object of each relational words. Draw a line under the phrase that contains both the relational words and its object. Okay, ganitong gagawin natin ha. Mayroon akong assignment. Yung lahat ng circle every relational word in the passage below, circle mo yung gagawin ng District 1. Yung draw naman, draw box around the object, its relational word, ay gagawin ng nabutas. Draw line under the phrases contains both relational word and object, gagawin ng malabon. Sige po. Sige po. Pero, yung assignment na yon, pero pwede nyo gawin lahat. Pero yung naka-assign lang sa inyo, yun ang inyong ipipresent mamaya. Sige po. Pero pwede nyo gawin lahat. Sige po. Go. Assignment po ba, Pastor, or seat work po? Seat work. Ngayon. Ngayon na po? In 5 minutes lang, tapos i-present ninyo. Hinati ko lang yung ipipresent niyo doon sa tatlong kategory. O sige, ganito na lang. Individual na lang, lahat na lang. Kasi ilan lang ba ito? Groupings na lang. Ha? O sige, groupings na lang. Sige. Okay. Groupings laban sa individuals. Okay. Okay. Binoya at Makadandang isang grupo. Yung individual dito kay Sister Hine, Sister Raquel, Sister Lorejen, kapatid na Jessica and Jem, at si Mama Jicor, si grupo din sa Malabon, sila Aya, yung Gayangos clan, True Ronald,
And then sa nabutas naman, at saka yun po. Circle ng lahat ng relational word and then draw box around the object of each relational word and then draw line na may kasama siyang under ng phrases ng content o may nilalaman na both relational word and its object. Okay. As Father. Naku, ang dami nagtaas ng kamay. Nag-unahan. Nag-uunahan sila. Sa Malabon, partida pa yan, ha? True kayo? True. True True out. daw yun eh. True out. Wala na. Still, true. Go na, Pastor. O sige. Mukhang nangunguna yung makadangdang at binuyay. Sige, sagot kayo. Circle. O, circle lang, Pastor, ha? Circle lang, circle. O, circle. Sige, circle muna ninyo. Sige, go. Yung on, as, according to, with, of, from, tapos from uli, with, as, with, of, without. Okay, malapit na pero mayroong mga 4 or 3 na medyo napasama doon sa underline and box. Okay, sino pa? Sino yung kulang pa? Nabutas, box ba kayo? O underline? Yes po, Pastor. Box po yung O sige, pakishare kung box kayo. Kulang daw. Him, Father, each one gives faith, your child, that you might praise your forefathers, reasonable things, and gold, land, Christ, land, dad, then on. Okay. May siguro 3 lang ang nami-miss. Pero okay lahat. Praise the Lord. Kailangang exercise lang talaga natin ito. Sino yung sa underline? Malabon ba o individual? Ano po ba? Ano ba pagkakaiba ng underline? O mami, gusto mo bang sumagot individual? Individual. Throughout the time. Try lang ito ha. Ano yan, mami? Box ka ba o underline? Underline. O sige po, underline. Go. Perishable things.
Ayan. Sige po. Blemish. Yun lang. O sige. Thank you, Mami. Huwag kayong matakot kasi hindi naman tayo bibigyan dito ng ng tinatawag na ano yun na lang ang ibibigay ko rin pwede ba yung object after the relational word. Sige po, Mami. Pwede rin. Him, father. Fear. Exile. Exile. Object of its relational word, Mami? Yes. Okay, sige, go. Object after the relational word. Ways. Bali box yung Mami box. Okay. Yun lang, Mami. Silver. Gold. Blood. Lamb. Spot. That's okay. all. Salamat, Mami, sa iyong contribution. Anyone? Pwede mong iratsada yung tatlo kung gusto mong sumagot na kasi this is only exercise. Parang ginagawa lang natin, pinapamiliarize lang natin yung mga methods regarding right interpretation and right thinking doon sa mga words. O Jessica and Jem, go. Go. Sige po. Try Jessica. lang po. Ha? Try lang po. O sige, try lang. Lahat naman tayo nagtatry. Circle po on a box him, underline call on him. Circle as box father, underline as father who judge. A circle according to box deeds. Yung underline po according to each one's deeds. Circle with box fear. Yung underline po with fear throughout. Circle of box your exile. Ang underline po time of your exile. Circle from box futile. Tapos underline po ransom from the futile. Tapos po circle from a box po forefathers. Underline po inherited from your forefathers. Circle with box perishable things. Underline not with perishable things. Circle as box silver or gold. Underline such as silver or gold. Circle with box precious blood. Underline po with the precious blood of Christ. Circle like box lamb. Underline like that of a lamb. Circle without box blemish or spot. Underline without blemish or spot. Yun lang po. Salamat po, Jem and Jessica. Okay, anyone? Gusto mag-challenge? Ako po. Sige po. Sige, Aya. Yung circle on, to, with, of, you, inherited, tapos, of Christ, tapos, without, yung circle. Yung box naman po, him,
each one's deed, fear, exile, ransom, forefathers, Christ, without, blemish or spot. Tapos yung box naman po, yung line naman po, call, judges, conduct, time, knowing, futile ways, tapos precious blood, tapos lamb. Ayun po. Maraming salamat. Pinasa ko na sa mga GC yung sagot dyan. I-check na lang ninyo na dyan sa mga GC natin, si OSL, Active, at saka sa methods. Pinasa ko na yung sagot dyan sa 1 Peter 17 to 19. Na dyan po yung circle, box, underline, yung sagot. Kaya pakicheck kung tama po kasi part lang po ito ng exercise. And next meeting natin ay dadako na tayo sa session, Session 7. Okay, maraming salamat po sa lahat ng nag-participate. And then, sa Sunday po, lagi nating tandaan, mayroon tayong face-to-face sa District 1. Si Miriam po ang magbibigay ng review and more exercises. Pero bago yon mangyayari, magkaroon muna ng devotion si Magicor at saka si Jem. Ganon din sa Malabon, ang magkaroon muna ng devotion si Mabel o si Aya, kung sino sa kanilang mauna. Yun po. Pero lahat po ito ginagawa natin para lalo po nating ma-enhance ng maayos yung salita ng Diyos at lalo po tayong magiging maalam pagdating sa interpretation, because if you have right interpretation, you have fruitful application in life. Tama po ba? Amen. Okay, kaya po, magkaroon po tayong, paano po ba mag-create ng groupings prayer dito paano po ba mag-create ng groupings? Dito, magkaroon po tayo ng prayer, groupings, paano po ba i-group? Breakout room. Tingnan nga natin. Assign manually. Sige po. Kayo na lang po mag-assign Create ilan tayo? Sige, gawin nating 4. Okay? Kayo na po mag-accept. Open all rooms. Sige po. Sige, kung kayo po ay gustong mag-join. Ano pa po, Pastor? Hindi, ito na. Ako na nag-assign manually. Join room 1. Okay. Okay na po ba?
Sige po, start na po tayo.